Welcome po mga kakuya kung Consultant TV Mix Vlogs na babalik po mga kakuya. No? So ang topic natin po today po mga kakuya, ayon po kay Pastor, ang baptism daw ay hindi daw po makapagligtas po mga kakuya. Take note ha, magkaiba yung tagapagligtas at makapagligtas po mga kakuya. No? So magkaiba yan para hindi po tayo maguluhan. So bago natin po umpisahan po ang video po mga kakuya, panoorin muna natin, bigyan natin ito ng reaction video po mga kakuya. Ito yung sinasabi ni Pastor nung pumasok pa ako sa kanilang platform sa TikTok account. So panoorin po natin po mga kakuya. Tinanggap po. Trinitarian ang baptism nyo? Kasama po yan. Trinitarian? Pero, hindi po bautismo ang kaligtasan. Ay! Take note. Tayo. Sige, bigyan kita ng ano ha. Sabihin, Pastor, ang baptism ay hindi makapagligtas. Hindi po yan ang kaligtasan, kuya. Pasensya na po kayo. Hindi po yan yung kaligtasan. Time. Hindi mo ba ano? Ito, babasahin ko sa Marcos 16:16. Babasahin ko ha. Oh. Sa Marcos. Kuwan po ng Hudyo yan, kuya. Sa Marcos 16:16. Kuwan po yan ng Hudyo. Pasensya Okay, na po. babasahin ko. Nabasa ko na po yan. Ang sumasampalataya at nabautismohan ay maliligtas. Ngayon, sabi mo, walang parang binamaliit mo itong baptism. Kaya nga mayroon kami 7 sacraments. Pasensya na po kayo, kuya. Anong kaligtasan dito? Ang hindi nababautismo na hindi maliligtas. Kuwan po yan. Pasensya na, kuya. Kuwan sinong po yan Bible ng scholar? With Hudyo. respect po, pwede, Tapos ito pa, dagdagan ko, with Pastor. Sige, respect po sorry mga sa ano po, Kuya process ko. Jonathan and Sige, sige. Pastor. Pero dagdagan ko to sa Gawa 2, verse 38. Magsisi kayo at Hindi magbautismo. Isa rin ganyan po. yung Sa unong Pedro 3:21, ang bautismo ay ngayon Excuse ay me po? sa naliligtas sa inyo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kuya Jonathan, excuse me. So napanood niyo po mga kakuya ang kanyang video po mga kakuya na talagang nakakatakot po mga kakuya. So ito ay panganib sa ating tunay na pananampalatayang bilang mga Kristiyano po mga kakuya, na talagang sinasabi ni Pastor, talagang ang kanilang turo talaga ay pit-alun lang talaga. So hindi na kailangan mga baptism, mga symbolism na lang daw po yan mga kakuya, at wala nang, para sa kanila ay wala nang halaga. So ito kasi ang nangyayari po mga kakuya sa kanilang mga aral, lalo po tatag lamang ng isang tao na walang guiding Holy Spirit. Ganito kasi ang kanilang aral. Ang salvation at redemption ay pinag-isa. So para hindi po tayo malito po mga kakuya, ang redemption at salvation magkaiba po yun. Ang redemption, iyon po yun ang pagtubos o pagbayad ni Kristo sa ating mga utang na hindi natin bayaran. Ang salvation, yun yung pagtatakbo natin, paglalakbay natin, pagpatuloy sa ating pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos po mga kakuya. Yan po yung salvation, no? So nagbibigay tayo ng analogy dito na para bang sinagip tayo na may isang barko na lunod at sinagip tayo ng kapitan, may lifeboat, no? So sa lifeboat na yun ay sa pamagitan ng lifeboat ay naligtas po tayo mga kakuya, no? So ibig sabihin, paano tayo maligtas, tuluyan na maligtas po mga kakuya? So kailangan natin pumunta doon sa pangpang para tuluyan na tayo maligtas. Ganun din po ang kaligtasan po mga kakuya about sa spiritually, no? So paano tayong tuluyan maligtas? Sa pamagitan ng paglalakbay natin, patuloy nating pagsunod sa kalooban ng Diyos para tayo ay maligtas, para makasama tayo sa buhay na walang hanggan, walang iba kundi sa langit. Yan po, pagpapatuloy sa ating mga gawain para tayo ay maligtas. Kaya nagbigay si Kristo ng mga 7 sakramento para sa pamagitan nito ay pagpapatuloy sa ating kaligtasan, no? Ibig sabihin, ang mga sacramentals na ito, no, ang sacraments na ito, hindi lang sacramentals, sacraments po ito. Yun po yung binigay ni Kristo para maging tulay, para magpatuloy tayo sa ating ibig sabihin na kabanalan, no? So itong sacraments na binyag, ito po ay sakramento ng binyag po mga kakuya. Isa ito sa binigay ni Kristo. So maliwanag sa sinasabi ng Biblia po mga kakuya na ang binyag ay para sa kaligtasan. So magbibigay po tayo ng Bible verse. Ito talagang patunayan natin si Pastor ay nagkamali siya dito po mga kakuya. So maliwanag dito sa sinabi sa Mark 16 verse 16. Anong sinasabi dito po mga kakuya? Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas. Klarong-klaro pa sa sikat ng araw po mga kakuya. Ang sumampalataya daw at magpabinyag ay maliligtas, no? So ngunit ang hindi sumasampalataya ay paparusahan, nga ayon dito sa ating binasa sa Marcos 16:16 po mga kakuya. So dagdagan pa natin dito sa Acts 2 verse 38, no? Magsisi kayo
kayo at magpabinyag bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So ayon dito sa Acts 2 verse 38, magsisi kayo at magpabinyag bawat sa inyo ay pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So ibig sabihin po mga ko, ito ay tinutukoy sa mga taong ibig sabihin na namuhay sa bilang anti-Catholics, no, lumalaki sila doon sa sikta na tatag nilang ng tao, at tapos natagpuan nila ang tunay na tatag ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang Catholic Church, matanda na sila. So dito yun refers yan sa mga taong ito tinatawag na conversion, yung mga na-convert po mga kakuya. Ito, magsisi kayo at magpabinyag, no? So talagang ibig sabihin, nagpaanyaya talaga ang Diyos na dapat tayo magsisi para magpabinyag po mga kakuya. So sa pamagitan ng binyag niya, matatawag na tayo na anak ng Diyos at kaisa na tayo at may tatak na tayo, nag-iisang Diyos na may tatlong persona. Dagdagan pa natin dito sa 1 Pedro 3 verse 21, ang bautismo na siyang katumbas nito, ano daw, ay nagliligtas ngayon sa inyo, hindi hugas ng dumi, no, sa katawan, kundi sagot ng malinis na budhi sa Diyos. So talagang napaka-biblical po mga kakuya ang baptism, no? So ayon dito sa paliwanag sa ating mga unang church fathers, si Saint Justin Martyr sa taong 151 AD, tiknot na tinutukoy ang binyag bilang washing of regeneration, paglilinis para sa panibagong buhay ayon sa Titus 3 verse 5, no? So talagang ayon po ginamit ni Saint Martyr po mga kayo sa taong 151 AD. Dagdagan pa natin sa isa sa ating mga church fathers, si Saint Augustine. Anong sabi niya? The baptism of Christ in the water and the Spirit save us, no? Sabi niya, save us not as mere symbolism but by real cleansing from sin. So mamaya ipaliwanag natin bakit kailangan natin ng baptism po mga kakuya. So mamaya ay isa-isahin natin yan para mabigyan natin ng lalim. Bakit kailangan pa nga daw ng baptism? Ang sabi nga nila, niligtas na tayo, no, at nagbayad daw ng si Kristo sa krus, o sapat na yun para tayo ay mailigtas lahat, no? Bakit kailangan pa ng baptism? So mamaya ipaliwanag natin mga kakuya, bakit kailangan ka nga pa ng baptism? Kaya sinasabi ko po mga kakuya sa inyo kanina, ang pagkapako ni Kristo, pag-aalan niya dyan sa krus ay tinatawag na redemption. Ang salvation, yun yung pagpapatuloy natin sa kabanalan para kumbaga sa finish line, makarating tayo at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? So kaya kailangan natin ng mga sakramento para sa ating paglalakbay dito sa mundong ito, para makasama natin si Kristo sa walang hanggang buhay. Yan po ang langit po mga kakuya. So mamaya paliwanag natin, tama naman, no? So bakit nga ba kailangan pa ng baptism? Kung itinubos na tayo ni Kristo dyan sa krus, bakit kailangan pa ng baptism? Kaya pinaliwanag natin, malinaw, redemption at salvation, magkaiba po yan. So ang redemption, yun yung pagbabayad na hindi natin kaya bayaran, 1 billion o 3 billion o ilang billions yan, hindi natin kayang bayaran. Pero may nag-iisang Diyos na nagkatawang tao na binayaran niya, no? So ibig sabihin, pagbabayad, yan yung redemption po mga kuya. So magkaiba yung salvation, yun yung para bang cheque. So magbibigay po tayo mamaya ng ano po mga kuya, no? Parang cheque. So paano mo matanggap ang cheque? Para matanggap mo ay kailangan mo i-encash yun, no? So ganun po yun. So ibig sabihin, ang salvation, pagpapatuloy, no? So yan po yung pagpapatuloy sa ating kabutihan bilang Kristiyano, no, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos po mga kakuya. So ayon dito sa Catechism of the Catholic Church, no, paragraph 1213, no, anong sabi dito? Holy baptism is the basis of the whole Christian life, no? Christian life, through it we are freed from sin and reborn as sons of God, no? So ayon naman dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1257. Anong sabi? The Lord Himself affirms that baptism is necessary for salvation. Yan po, ayon po yan sa ating Catechism, no? So ayon sa Biblia at sa turo ng simbahang Iglesia Katolika, ang binyag ay hindi optional at hindi lang simbolo. Ito ay paraan ng Diyos para tayo ay maligtas. Ang pananampalataya ay mahalaga, pero ang binyag ay bahagi ng pagsunod sa utos ni Kristo para tayo ay ipinanganak muli sa tubig at espiritu. Saan natin mababasa? Sa Juan 3 verse 5 po mga kakuya. So mamaya nga
Kaya nga itong pit alone, dito pa lang sablay na. So take note po mga kuya, yung mga pit alone na yan, sablay na pagdating dito, no? So sabi niya, pit alone lang, okay na, sapat na. Mali po yung doktrina, delikado po yung doktrina na ganun. Kasi parang ang pit alone, tinuturuan tayo maging tamad, no? Hindi na kailangan, walang tayong gagawin. Kasi pit alone na nga, okay na yun, no? So, ibig sabihin, manampalataya ka lang, walang gawa, ay ligtas ka na, mali po yun. So, ayon po dito, kung pananampalataya, walang gawa, ay patay. Ayon po yan sa isa sa ating mga apostol. So, yan po yun, no? So, mamaya, sabi natin nga dito po, mga kuya, no, ipaliwanag din natin dito kung gaano ba kahalaga, no? So ano bang mga analogy din dito nasa pagbinyag na bakit mahalaga ba ito? So ito po nagbibigay po ng kanina nagbigay tayo ng analogy, pero dagdagan pa natin mga kuya analogy dito. Para bang ano ba mga kuya, pasporte sa kaharian, no? Passport ng kaharian. Isipin mo na may isang hari, no, si Kristo, na nag-aanyaya sa lahat na pumapasok sa kanyang kaharian. Ito yung langit, no? So una, pananampalataya. Ito ang pagtanggap mo sa imbitasyon at paniniwalaang totoo ang hari at ang kanyang pangako. So, ito yon, pananampalataya. Ikalawa, binyag. Ito naman ang aktual na proseso. No, take note na, ito yung aktual na proseso na pagkuha ng opisyal ng pasporte para makapasok. So, ibig sabihin, mayroong aksyon na gagawin. Hindi lang may nagbigay. Paano ang aksyon na may nagbigay? O anong gagawin natin? Siyempre tanggapin natin yung alok niya. May action pa rin mangyayari. Kaya nga dito, kung naniwala ka pero hindi ka kumuha ng pasporto, ibig sabihin lang, no, ibig sabihin, hindi mo pa tinanggap ang formal na paraan ng pagpasok sa kaharian. Kaya napakahalaga nitong analogy nito po mga kuya, no? Gaya na sinabi sa Juan 3 verse 5. Take note ha, maliban na ang tao ay pinanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ganun ka-importante po mga kuya ang binyag. Anong sabi ni pastor kanina? Na hindi daw kailangan daw ang binyag po mga kuya. Na talagang nakakatakot kapag ganito yung mga aral at tatag lamang ng isang tao po mga kuya. Kaya mag-ingat po tayo sa mga aral. Kasi sabi nung pumasok ko sa TikTok, uy, brother, igalang mo naman si pastor, napaka-humble. So, hindi naintindihan yung nakikinig po mga kuya. No, hindi ako nandoon ako para maging sirain yung programa nila. Nandoon ako para gibain yung paniniwala nila na mali, is mali. So, nandoon na po tayo maki-humble at naging humble po tayo pagpasok sa at bumabati po tayo. So, ang target lang natin dito na pinasok lang natin yung tamang aral kaysa maling aral. So, kung hindi ko ginagawa yun is malaki sa aking side na malaki ang kasalanan yung pag scroll ko na nandun nga, no, nag-Bible sharing sila. Pero mali nga lang ang tinuturo ni pastor. Kaya doon tayo pumasok sa kanilang platform. Kaya doon natin napatunayan na talaga ang para sa kanila ang baptism ay hindi mahalaga at hindi daw makapagligtas. Kaya itong topic natin ngayon mga pinatunayan natin na si pastor ay hindi talaga sablay ang kanilang mga turo. So, paliwanag sa spiritual na realidad, pumako sa panampalataya, tinanggap mo si Kristo sa isip at sa puso, no? Sa binyag, aktual kung kang nililinis sa kasalanan, isinama kay Kristo at nagiging anak tayo ng Diyos sa Galatia 3 verse 27. Kaya nga po mga kuya, kung wala tayong baptism sa tunay na binyag, ayon sa Matthew 28 verse 19, no, gawing alagad ang buong mundo, binyagan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa binyag na iyan, tayo ay matatawag na anak ng Diyos. May karapatan na tayo na tumawag ng Ama na sa langit. Ibig sabihin po mga kuya, kapag wala tayong binyag, matatawag lang tayo na anak lang tayong nanay natin, anak lang tayo na tatay natin. Pero hindi tayo matawag na anak ng Diyos. Bakit hindi pa tayo nabinyagan po mga kuya? Yun nga yun ang sinasabi natin po mga kuya, napakahalaga itong baptism para makapasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Ito yung pagtanggap sa paanyaya ni Kristo po mga kuya. So maliwanag po yan, no? So dito sa ating sabi nga natin kanina po mga kuya na bakit kailangan pa ng binyag kung naniligtas naman tayo ni Kristo sa krus, no? So dahil ang pinag-utos ito ni Kristo po, tiknot na paraan para matanggap ang kaligtasan po mga kuya, no? So ito, iniligtas tayo ni Kristo sa krus once and for all, o ibig sabihin para sa lahat. So ang doktrina ng INC to, sila lang daw ang niligtas. So there's mali, lahat iniligtas sa Hebreo 10 verse 10, pero hindi ibig sabihin automatikong natanggap ng bawat tao ang bunga
nito. So, para tayong binigyan ni Kristo, ng cheque. Ito yung kanilang sinasample ko, na cheque na naglalaman ng kabuuang bayad. No? Kabuuang bayad, no? Full payment sa ating utang. Ito ibig sabihin na kasalanan. Pero kailangan pa natin ito iingkas sa parang itinakda niya. So, iyan po ang mga analogy po mga kuya. No? So, ikalawa, ang binyag ang isa sa pangunahing paraan para matanggap ang biyayang iyon sa Juan 3 verse 5, Gawa 2 verse 38 po mga kami. So ikalawa, ang cross ang nagbibigay bisa sa binyag. So tanda na, ang cross ang nagbibigay bisa sa binyag. Kung walang cross, walang kapangyarihan ang binyag po mga kuya. So wala daw ang cross, wala daw kapangyarihan ang binyag. No? So sa cross ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo, no, para hugasan ang ating kasalanan. Apokalipsis 1 verse 5. So i-take note nyo yan po. So kung loto, mabilis kayo mag-take down, no? So ito, i-take note nyo po mga kuya. Sa binyag na ina-apply ng Diyos sa atin ang hugas na iyon sa Gawa 22 verse 16. No? Magpabinyag ka at maghugas ng inyong mga kasalanan. Parang gamot ito mga kuya. So ito parang gamot. Ang cross ang gumawa ng gamot. Pero ang binyag ang paraan para inumin mo ito. So yan po sa isa sa mga analogy po mga gusto ng Diyos na makiisa tayo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So sabi ni San Pablo, anong sabi ni San Pablo po mga kuya? Tayo ay nilibing na nakasama niya sa pamagitan ng binyag sa kamatayan, upang kung ang paanong si Kristo ay muling nabuhay, tayo rin naman ay makalakad sa panibagong buhay. Saan natin mababasa? Sa Roma 6 verse 4 po mga kakuya. Ibig sabihin, ang binyag personal na pakikibahagi sa ginawa ni Kristo sa krus. No, hindi lang ito alaala. Ito ay aktwal na pagsasama sa atin kay Kristo. So ganito rin ang paliwanag sa mga church fathers natin po mga kakuya. So dito nga lang, no, so bakit nga ba kailangan natin ng binyag po mga kakuya? No, kung sabi nga natin kanina po mga kuya, so kung tinubos na tayo ni Kristo dyan sa krus, bakit kailangan pa ng binyag? Ano bang mayroon dyan sa binyag? No, so bakit mahalaga? So ayon dito sa Biblia ang ating papasagutin po mga kuya sa Gawa 22 verse 16. Ano daw? Magpabinyag ka at maghugas sa inyong mga kasalanan. No, so yan po ang ibig sabihin sa Tito 3 verse 5. Nabasa na natin kanina. Niligtas niya tayo sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanakan at ritual ng Espiritu Santo. So sa Colosas 2 verse 12 hanggang 13, sa binyag tayo ay binuhay na kasama ni Kristo at tinatawad sa lahat ng kasalanan. So ang kasalanang mana, ito na, ay hindi gawa natin pero minana natin kay Adan. Ang binyag, ang paghuhugas nito ayon sa plano ng Diyos. No? So grabe po mga kakuya. No? So yan po ang ibig sabihin po mga kakuya, na meron pala tayong kasalanang mana na dapat natin alisin, kaya kailangan ang binyag. So yan po mga kakuya. So anong sabi ng Catechism, the Catholic Church, paragraph 1263? Sa binyag ang lahat ng kasalanan ay pinapatawad. Ang kasalanang mana at lahat ng personal na kasalanan, pati na ang lahat ng parusang nararapat sa kasalanan. Sa Catechism, the Catholic Church 405, ang original sin ay state ng kaluluwa na nawawala sa binyag, no? So inalis sa pamamagitan ng binyag, magamat na natili ang kahinaan ng tao. So nanatili ang kahinaan ng tao, pero yung kasalanang mana, no, yung sa pamamagitan ng binyag ay naalis, pero nanatili ang kahinaan ng tao. Kaya nga nandun yung kumpil, kinukumpilan tayo para gabayan tayo ng banal na espiritu. Kaya ang sagot ng tanong mo, kapag nabinyagan, no, nawawala ang kasalanang mana at nagiging anak tayo ng Diyos para itong full reset, no, ng ating spiritual na buhay po mga kakuya. So napakaganda ang ating aral natin for today po mga kakuya, na talagang nagbibigay sa atin ng inspirasyon, no, so sa ating about spiritual warfare, no. So mali ang ginagawa ng pastor na ito na nagpapaliwanag na hindi daw kailangan daw ang binyag. So mga ganitong aral po mga kuya, take note, napakadelikado, no, kaya tinuturuan dito sa mga aral na ito ng mga pastor na maging easy na, maging tamad sa panampalataya. Kaya nga kung gumawa na lang tayo ng masama, ay okay lang ba, no? So kaya delikado itong mga ganitong aral po mga kuya, na hindi na kailangan ang binyag. So yan po ang binyag po mga kuya, yan po ang daan, way na para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos po mga kakuya, no? So
Itatopic din natin dito mga kakuya, ano bang ibig sabihin ng redemption and salvation para mas lalo natin maintindihan. So ayon sa mga anti-Catholics kasi pinag-isa nila ang redemption at salvation. So dito sila na nalilito po mga kakuya. So sa Catholic Church, ang redemption at salvation, magkaiba po yun po mga kakuya. Kaya nga dito natin mapatunayan po mga kakuya na mali ang mga anti-Catholics na nagpapahayag na ang binyag ay hindi na kailangan. So hindi na daw mahalaga para sa kanya. So sa ating na topic natin ngayon po mga kakuya, napakahalaga at napaka-importante dahil ito ang daan para para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos po mga kakuya. Kaya nga sa pamagitan ng binyag na alis ang salang mana, napaka-importante sa kasalanang mana, no? Inalis nito. So napaka-importante itong binyag na ito po. Ito yung 7 sacraments. So pagkatapos may nagtatanong sa akin, Brad, kung inalis na ang mana, no? At wala nating kasalanan, bakit ang tao patuloy pa rin ng kasala? So kaya nga sabi, naalis na yung salang mana pero nandun pa rin yung kahinaan ng tao. Kaya nagkakasala pa rin. Kaya nga gabay ito, no? So kaya nagtayo rin si Kristo. Kaya si Kristo, kaya mapalad tayo mga Kristiyano, no? Nagtayo siya ng sacraments of confession. No, itong pinaluwanan ng sacraments of baptism ito. Kaya nagtayo si Kristo ng sacraments of confession. Kaya doon tayo lalapit sa sakramento kasi nagpatuloy tayo sa kahinaan natin at nagkasala tayo minsan. No, kaya nga mayroon tayong sacraments of confession. Ang mga anti-Catholics hindi naniniwala sa ganito. Kaya delikado ang kanilang kaluluwa. Kaya pagdasal natin sa mga taong hindi pa lubos nakaunawa sa tunay na aral at tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Napaka-inspired at napaka-blessed natin po mga kuya tayo mga Kristiyan kung kapag lamang mag-aaralan po tayo mga kakuya. Ayon sa Oseas 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge po mga kakuya. Sa muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Prodio, Iglesia, no, at cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kakuya. Muli, maraming salamat at ingat po tayo palagi.